Basta. Ang pag-uusapan natin ngayon, maiksi lang, tungkol sa retirement and investment. Okay. Kasi, alam niyo mga kanegosyo, mga kaibigan, no? Ang investment kasi, sinisimulan niya ng bata pa. Kung napapansin niyo, yung mga ibang lolo't lola, mga ibang magulang, ganyan, nahihirapan sila bumili ng kanilang mga maintenance medicines man. O kaya, yung mga konting kasiyahan, no? And, bakit, no? Hindi naman sinasabi na hindi naman sila nag-ipon o naghirap. Hindi eh. Sa totoo lang, sadyang ang ating mundo, no, nagbago na rin kung paano gumulong para kumita ang pera mo. No? Ang kilala ko, may kilala nga ako, tatago ko lang sa pangalan ng tatay ko. Alam niyo, nag-retire yan sa isang malaking kumpanya. Ang ginawa niya, ilagay niya sa tinatawag na treasury bonds, no? Yung pera niya noon na nung time na yun, mga 18% per annum. Wala na akong ganun. Kung pansinin nyo, yung inyong savings sa bangko, konti na lang din. Halos wala nang interest eh. Di ba? Okay, so anong mahalaga? Mahalaga investment. And you have to start early. And I think, ang question is, gaano kaaga? As early as possible. Kung pwede ngayon na. Okay, yung mga, siguro baka may nakikinig o nanonood dyan na estudyante, pwede na ba? Syempre, di ba? Kahit paano may pera kang mapasok sa'yo. Pero you know, it's not just money that you invest on. No? So, ito yung mga tips na dapat mong invest. Okay? For a happy retirement. Number 1, you invest in education. Alam nyo, ang education hindi lang pag-aaral sa eskwelahan, no? Kasama yan sa pag-aaral ng buhay. It's beyond the 4 walls of your classroom. Ika nga. Pag lumabas ka ng eskwela, matututo ka. Diba? Sa mga tao, sa nakikita mo, be observant. I-train mo yung sarili mo na para mag-aral lagi. Hindi alam mo yung sayang ng utak mo eh. Dapat lagi kang nag-iisip ng mga bago. No? At mag-analyze ka rin. Bawal mag-overthink. Pero at least man lang, gamitin natin utak natin. Education. Invest in education. Number 2, kung meron ka ng pera, syempre, invest in 2 things. No? One is invest in savings, obviously, kasi wala ka namang pagkukunan. Dapat alam mo lang kung ilang porsyento ang gagastusin. Yung iba kasi, ang iniisip, ang uunahin nila, pagkakuha nila ng pera, saan ko gagastusin? Nako, ubos. Kasi yun ang inuna mo. Yung mindset mo dapat, hindi yung gastos. Ang una mong mindset ay, mag-iipon ako at mag-i-invest ako. At yung sobra nun, yun ang gagamitin ko pang gastos. Okay? Number 3, invest in friends. Wow! Sabi nga nila ang friends daw, syempre hindi naman lahat friends, no? So ako, sinasabi ko, invest in your friends and invest in your network, which is more important. Bakit? Kasi wala naman tao talagang ipinanganak na mag-isa. Diba? So, ang isabihin, hindi ka mabubuhay dito na mag-isa ka lang. So, maganda rin dahil sa hamon ng buhay, sa negosyo, mahalaga yung mayroong iba pa na kasama. Maaaring kasosyo, maaring mga suppliers mo, etc. etc. Pero kung walang relasyon, may hirapan ka. At sa kahit na anong negosyo, mahalaga ang network. Okay. Ang susunod ay, you have to also invest in yourself, obviously. So, sabi ko kanina, education, ganyan. Pero hindi lang yun. Pati yung pananamit mo, itsura mo, ganyan, no? Bakit? Ganyan ang mundo talaga eh. 'Di ba? First impressions, hindi lang sa itsura mo, 'di ba? Actually, ugali mo, paano ka magsalita. 'Di ba? Kailangan mo nga para makipagsabayan ka sa ibang bansa, kailangan marunong ka mag-English. 'Di ba? Alam nga naman sila mag-a-adjust sa iyo. Adjust ka rin. Okay. And for me, most importantly, you invest in being good, in being kind. And syempre, beyond that, good ka na nga, invest also in prayer. Invest in God. Kasi alam nyo, sa dulo, lahat na din naman ito iiwan natin. So, pag wala tayong investment sa taas, baka kung saan tayo pulutin.
Okay? So be good and God bless.